Do you like to have a goat? Pero wala kang pera? We have a way to help you. It is proven and tested sa karamihang mga small farmers, including my parents, na nagsisimula sa walang-wala. Sa pamamaraan na ito, may mga requirements. Una, maghanap ka ng taong may mga kambing. At syempre, mas madali kung kilala mo na ang taong ito. Ikalawa, makipag-usap ka na may respeto doon sa nagmamay-ari ng kambing. And then later on, itatanong mo sa kanya kung pwede bang makapag-alaga sa isa sa kanyang mga doeling or babaeng kambing. Sa step na ito, malalaman mo kung oo or hindi yung sagot ng owner. Let's say, oo ang kanyang sagot. At yung ipapaalaga niya sa'yo ay 3 months old na doeling. Pag-uusapan ninyo ang kasunduan sa pag-aalaga ng kanyang kambing. Dito sa aming area, kung ikaw ay nagsimula sa pag-aalaga ng batang kambing, let's say 3 to 4 months old na kambing, tsaka inaalagaan mo ito hanggang sa mabuntis, hanggang sa aanak. So, ang unang anak ng kambing ay mapupunta sa iyo as your share. And then, kung dalawa yung anak ng kambing, hati kayong dalawa. So, isa mapupunta sa iyo at isa namang anak ng kambing ay mapupunta doon sa owner ng kambing. Pero kung isa lang yung anak ng kambing, ang unang pag-aanak niya ay mapupunta muna sa iyo. Pero sa susunod na pag-anak ng kambing, mapupunta naman ito sa nagmamay-ari ng kambing. Ang kasunduan ay nakadepende sa owner ng kambing at sa iyo. Kaya ang bawat owners ay magkaiba ang gusto. So nakadepende rin ito sa iyo kung sang-ayon ka ba or hindi sang-ayon hanggang sa makamit ninyo ang proper na kasunduan. Ngayong may kasunduan na kayong dalawa, aalagaan mo na ang kanyang kambing. Huwag kalimutang i-apply ang mga requirements na nabanggit ko kanina, especially yung honesty. Kailangan isabi mo lahat sa nagmamay-ari ng kambing kung ito ay magkakasakit, ayaw kumain, may ubo, or sipon. Lahat isasabi mo sa kanya. Kung for example, ikaw ay nakatanggap na ng share mula sa iyong pag-aalaga, pero yung nagmamay-ari wala pa siyang share na anak, huwag mo namang ibabalik yung kambing sa kanya. Patuloy mong aalagaan yung kambing hanggang sa kayong dalawa ay nakatanggap na ng share sa isa't isa. Pagkatapos niyan, kung gusto mo nang huminto sa pag-aalaga ng kanyang kambing, then ibabalik mo ito at sabihin mo ng maayos na may respeto. Ano ang mangyayari kung hindi maayos ang iyong pag-aalaga sa kambing? The owner have this right para kunin yung kambing na iyong inaalagaan. Or kung ikaw mismo nakita mo hindi maganda ang iyong pag-aalaga sa kambing, maaari mo itong ibalik doon sa owner. Mahalagang isa-isip ang mga requirements na nabanggit ko kanina. Especially, pasensya, pagtitiis, at tiyaga. Hindi tayo agad-agad magkaroon ng share ng kambing sa susunod na buwan kung ngayon pa lang tayo nagsimula sa pag-aalaga. Kailangan mag-antay tayo sa right time na magkaroon na tayo ng sariling share ng kambing. At mahalagang isa-isip na hindi natin ito sariling kambing. Kailangan ito ng pag-iingat, pag-aalaga, pagpapakain, pagbibigay ng mga needs nila. Hindi naman kailangan nagagastos tayo ng malaki kung nag-aalaga tayo ng kambing as long as may mga dahon ng kahoy, mga kumpay na grass tayong makikita sa paligid na ipapakain sa ating mga kambing. Nararanasan mo ba ang pamamaraan na ito? We would really love to hear your experience in the comment section.
Thank you so much for watching, and we hope to see you on our next video. Bye! Don't forget to subscribe.